Sa ward ng nga inabando ng sanggol, nakalimutan ng isang nurse na pakainin ang isang sanggol. Tahimik na umiyak ang bata, kahit 6 na buwang gulang pa lamang, naunawaan na niya. Walang darating. Hinubok siyang sistema na tiisin ang lahat sa katahimikan. Ngunit minsan, nagbabago ang kapalaran kapag may isang taong handang makinig kahit sa pinakamaliit na hagulgol. Dumadaan ang masinag nga araw sa kurtina, nagtatakip ngang gintong nga linya sa opisina ni Maria Santos. Lumipat ang alikabok sa bawat sinag, na nagbibigay ngang ilusyon na huminto ang oras. Ang orasan sa dingding ay tumitibok ng tahimik, halos hindi marinig. Ang tunok na iyon ay naging bahagi ng ang kanyang buhay na hindi na niya ito napapansin mula pa noong nga nagdaang taon. Naunawaan namin ang responsibilidad na iyon, mahinahon na sabi ngang babaeng nakaupo sa harapan niya. Hinawakan ng asawa ang kamay ng babae ng mahigpit, parang gustong ipahayag ang kanyang determinasyon. Nakakatakot talaga. Kaya ba nating harapin ito? Bahagyang ikiniling ni Maria Santos ang ulo. Sinusukat ang mag-asawa gamit ang kanyang katangiang tingin malalim at matalim, parang X-ray, tumatagos hanggang sa kaibuturan ng isang tao. Sa kanyang edad na 43, nagmumula sa kanya ang isang natatanging enerhiya hindi maingay at marahas, kundi tahimik ngunit matibay, tulad ng isang agos ng kuryente na kayang tunawin ang kahit na anong batong-bato. Alam mo, mahinahon ang kanyang boses, ngunit may nakatagong katigasan. Sinabi sa akin ng isang matalinong tao, ang takot ay bahagi ng pagmamahal. Kung hindi ka matatakot, magdududa ako sa iyong kataimtiman. Kinuha niya ang manipis na pakete nga dokumento mula sa tumpok nga papel. Si Miguel ay isang espesyal na batang lalaki. Nakatali ang katawan niya, ngunit ang puso at isip niya ay ganap na malaya. Naghihintay lang siya ngang isang taong matutunan ang kanyang wika. Pinagpak ngang kanyang makamay ang nga papel, gumagalaw ng may natatanging kagandahang loob. Ang makamay na iyon tulad ng palaging binabanggit ng kanyang nakatrabaho ang makamay ni Maria Santos ay marunong makinig. Sa pagtatrabaho sa mga bata, ang kanyang nga daliri ay tila nakababasang kanilang nga katawan, nagahanap nga nakatagong tensyon, gumagamit ngang wika ngang haplos, nagsasalita sa kanyang mamaliliit na pasyente na hindi sila nag-iisa. Kalahating oras pagkatapos na may hatid ang mapotensyal na tagatanggap, lumapit si Maria sa bintana. Nagsimulang bumagsak ang ulan ng taglagas. Ginagawang malabong watercolor ang mundo sa labas ng salamin, kung saan nagsasanip ang nakaraan at kasalukuyan sa isang larawan. 20 taon na ang nakaraan, ang mapulaw na gusalingang regional na ospital ay nakatayo sa harap ngang batang si Maria tulad ng isang maitim na ulap ngang bagyo. Hinikpitan niya ang kanyang diploma sa medical sa loob ng kanyang bag at inayos ang kuwelyo ng kanyang polo, isang damit na masyadong formal para sa isang 23 taong gulang. Hindi ito katulad ng internship sa isang lokal na klinika, bulong niya sa sarili, tinitingnan ang nagbabalat na pintura sa pader ng emergency room. Ang katotohanang panalawigan ay ganap na kabaliktaran ng kanyang imahinasyon tungkol sa medisina, malinis, perpekto. Lahat ay gumagana ng maayos tulad ng orasan. Dito, ang nga pader ay tila humihinga ng pagod, sumisipsip ng isang dekada ng pahirap ng tao. Bago ka rito, isang paos na boses ang dumating mula sa likuran niya. Lumingon si Maria at nakita ang isang gitnang gulang na babay na may maputing buhok, maayos na ayos, at mangga mata na malamig ngunit hindi walang kaluluwa. Maria Yemayanova, nagtapos sa medisina, iniabot niya ang kanyang kamay, ayon siya itinagda. Tinitigan siyang babae, tila sinusubok kung ang baguhan na ito na may maingat na mga kuko at inosenteng mga mata ay mananatili ng matagal. 8 Carmen de la Cruz, head nurse ng Pediatric Infectious Diseases Ward. Maikli siyang binigyan ni Carmen ng handshake. Halika. Ihatid kita sa battlefield. Hindi sinasadyang nakunot ni Maria ang muka sa salitang iyon, ngunit sumunod pa rin siya kay Carmen pababa ngang mahabang koridor, kung saan amoy disinfectant at isang bagay na hindi malinis at nakakaalala. Ito ang treatment area, ito ang staff room. Maiksi ang pagsasalita ni Carmen de la Cruz. Parang bawat salita ay may katumbas na bayad. Ang mga kwarto 1 hanggang 5 ay para sa mabata at sa kanilang nga magulang. Ang kwarto 6 at 7 ay para sa mga walang nakmamalasakit, ngunit kahit paano, may tahanan pa rin. Biglang tumigil siya sa harap ng isang pintuan sa dulong koridor, pinahihiwalay mula sa natitirang bahagi ng treatment area ngang isang salaming pader. Naging mas tuyong-tuyo ang tinih niya. Ang aming espesyal na seksyon. Dito para sa mainabanduna. Tinatawag naming ward ng nganaywan. Tumingin si Carmen sa kanya nang may masakit na paguyam. Isang inang darating, malalaman ang diagnosis, pipirma ng papel, at tatakbo para makapagsimula ng bagong masayang buhay. Walang suporta, hindi sinasadyang umurong si Mariang isang hakbang,
parang gustong maiwasan ang nakakatakot na katotohan. Ngunit binuksan ni Carmen de la Cruz ang pintuan, inakay siya sa ibang mundo. Nandito na, ang gating mamalilit na anghel. Nagsalita ng mas malambot si Carmen de la Cruz, at nagulat si Maria nang makita ang isang kulubot na kamay na iniayos ang kumot sa pinakamalapit na crib. Ang batang ito ay may hydrocephalus at 4 na buwang gulang. Inihayak ng ina mula sa pintuan. Hindi ko gusto ang isang buntong deform. Tinatatapos namin ang paggamot ng kanyang pneumonia. Malalabas na siya sa makalawa. Mahirap na nilunok ni Maria ang laway. At ito si Makoy, 2 taong gulang, matinding epilepsy. Sinubukan ng mga magulang niya ng halos 1 taon, saka sumuko, sinasabi na mamamatay din ang bata sa anumang paraan. Lumapit si Maria sa crib kung saan may isang maputlang batang babae na may manipis na kayumanggi ang buhok at malalaking seryosong mata, hindi katulad ng isang bata. Kumusta? Makoy. Bulong ni Maria, maingat na hinawakan ang malinaw na palat ng bata. At ito si Miguel, 6 na buwang gulang, may problema sa pagtunaw, patuloy ni Carmen de la Cruz. Ngayon ay may darating pa tayong bagong miyembro. Magdadala sila ng isa pang mapalat na sanggol. Sige. Magpatuloy na tayo. Marami ka pang nga papel na kailangang tapusin. Mabilis na lumipas ang natitirang bahagi nga araw. Tinatapos ni Maria ang mga papeles, nakilala ang mga tauhan, sinasaulo ang mga proseso at regulasyon, ngunit palagi niyang naisip ang ward para sa mga inabandonang pasyente. Malapit na sa katapusan ng shift niya, habang inayos ang kanyang gamit sa staff room, narinig niya ang ingay sa koridor. Dinala na nila, sabi ngang isang nurse habang dumadaan. Pumunta ka para tumulong. Sinabi ni Carmen na makabubuti para sa kanya na makita ang ganitong eksena. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Maria habang nakmamadaling pumunta sa ward ng inabandonang sanggol. Sa pintuan, natakpuan niya ang isang emergency team na nagtutulak ng espesyal na incubator. Lalaking sanggol, 6 na buwang gulang, banayat na cerebral palsy, respiratory infection, mabilis na sinabi ng doktor. Naihatid na ang papeles. Inabandunang ang ina sa laingin klinik, tapos na kaming bahagi, alis na kami. Nanatiling nakatayo si Maria. Nakatitig. Inilagay ni Carmen de la Cruz at ang nurse ang bata sa isang bakanteng crib. Nang lumayo, sa wakas nakita na rin ni Maria ang batang lalaki. Isang maliit na katawan, nakabalot sa karaniwang hospital blanket. Ngunit ang pinakanakakit sa kanya ay ang malalaking kayumangging mata. Nakatingin ang ito sa malayo, parang naunawaan ng ang batang ito ang lahat tungkol sa mundo at sa kalupitan nito. Medyo maayos naman, ano? Ibinigay ni Carmen de la Cruz ang medical chart kay Maria. Dito, basahin mo. Miguel Bautista. Normal na sitwasyon. Isang batang inang buntis sa unang pagkakataon, nalaman ang balita at sinabi, hindi ko gusto ang isang taong may kapansanan. Mabilis na binasa ni Maria ang dokumento. Cerebral palsy. Acute respiratory infection. Hinihinalang genetic abnormality. Lumapit si Maria sa crib. Hindi umiyak ang bata. Kumikilos ang kamay at paa niya nang walang kontrol, magalaw na katangian ng kanyang kondisyon. Maingat niyang inilapat ang kamay sa palat ng bata. Ang malilit na daliri ay nakurot ng refleksible. Ang buhay sa ospital ay dumaloy tulad ng sa nilog, gumugulong sa mamamabato at rapido, walang tihil, matiyaga, walang lugar para uminto. Ang 1 linggo ni Maria sa Pediatric Infectious Diseases. Ward ay naging isang makulay na larawang may maraming muka, diagnosis, at medical chart, kasabay ang mahabang na koridor na may kumikislap na fluorescent lights. Gumagana ang ward sa buong kapasidad. Ang matinding kakulangan ng tauhan ay ginawang pagsubok ng tiis ang bawat shift. Ang manars, na may malabong mga mata, ay nagtatrabaho ng mekanikal. Isang nurse sa bawat 15 bata na nangangailangan ng halos tuloy-tuloy na pag-alaga. Nasaksihan ni Maria ang batang babay na dumating na may nagliliwanag ng mga mata ngunit mabilis na nawala ang apoy na iyon sa loop lamang ng 1 buwan, at sa loop ng 1 taon, naging mapulaw sila tulad ng mapader abo at tahimik. Nakakatagal ka pa rin, Maria, puna ni Carmen de la Cruz habang sabay nilang pinupunan ang appointment book. Mukhang tao ka pa rin, madaraanan din naman ito, hindi sumagot si Maria. Minsan nararamdaman niya na ang pagod ay hindi isang sakit, kundi isang self-defense mechanism. Masakit tingnan ang batang ito at mapaktanto na hindi siya makapangyarihan. Gabing iyon, nagsapon ang ward ng ospital dahil sa isang bagong alon ng pasyente. 3 malubhang kaso ng viral infection na may komplikasyon, 2 bata na may halos 40 grade C ang laknat, at isa pang bata na may seizure.
Nagmamadali ang makawani sa pagitan ng makwarto, umaalingaw-ngaw ang magakagamitan. Tumatampal ang sapatos ng doktor sa nasugatan na linoleum. Maria, pumunta ka sa kwarto 3. Bumaba doon ang oxygen level. Umalingaw-ngaw ang boses ni Carmen sa hangin. 13 oras nang nagtatrabaho si Maria nang walang pahinga. Gumagalaw ang kanyang kamay ng automatiko, manhit ang kanyang isipan, gumagana ang kanyang katawan sa pamamagitan ng primitive instinct para mailigtas ang iba. Nang alas 6 nga umaga pa, nang lumipas na ang krisis at lumubog ang buong ward sa masakit na katahimikan bago ang shift change, naalala niya ang ward nang mainabando ng sanggol. Nagbago ang lahat sa linggong iyon. Si Machoy, na may epilepsy, ay inilipat sa isang espesyal na sentro. Ang bata na may hydrocephalus at si Miguel ay dinala na sa isang nursery. Naiwan na lamang si Miguel sa kwartong dati ay siksik. Sa pagbukas ng pintuan, agad na naramdaman ni Maria na may hindi tama. Kadalasan, ang kwarto ay may amoy ng pakain ng bata at gamot. Ngayon, ang hangin ay mabigat sa amoy ngang, maruming lampin at isang bagay na nakakainis. Tumingin si Maria sa monitoring chart ng oras ng pakain sa dingding, at napatigil. Ang huling marka ay alas 7 ng gabi. Walang nagpakain sa sanggol ng mahigit 10 oras. Diyos ko! Bulalas niya, nagmamadaling tumakbo sa krip ngang bata. Nakahiga si Miguel doon, isang maliit na islangang buhay sa gitna ngang walang laman na kalinisan ng kwarto. Sa kaguluhan at aligagangang gabagong dating, ang nag-isang bata sa isolation ward ay tila nakalimutan na. Ang maliit na katawan ay hindi gumagalaw, bumabagabak lamang ang dibdib niya ng bahagya. Nakapikit ang mga mata ng bata, may tuyong bakas ngang luha sa pisngi. Naputol-putol ang labi niya. At ang tunog na lumabas ay isang halos hindi marinig na pag-iyak, parang hindi na naniniwala ang bata na maririnig siya, ngunit nagtatangka pa rin siyang sabihin, "Nandito ako, buhay pa rin ako." Isang alon ng galit, halong ng matinding kirot, ang sumapit kay Maria. Inabandona ngang ina ang bata, at ngayon ay nakalimutan pa siyang ngatauhan ng ospital, binura sa listahan ng priority tulad ng isang hindi kinakailangang gawain sa kaguluhan ng gabi. Sino ang nakaduti kagabi? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa koridor. Isang antok-antok na nurse, si Lyra, isang batang intern na wala pang isang buwang nagtatrabaho, ang nagsilip mula sa staff room. Ako po, pero may bagong admission. At sinabi ni Ma'am Carmen na priority daw iyon. Ipinakatiwala ba sa inyo ang pagbabantay sa batang iyon? Naramdaman ni Maria na may nasisira sa look niya, isang hadlang sa pagitan ng profesional na seryosidad at engke pakatao. Oh, pro ako. Mahigit 10 oras nang walang nakain ang bata. Tumigil na siya sa pakiyak. Lyra, naintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Lumitaw si Carmen de la Cruz mula sa kailaliman ng koridor. Mabigat at mabagal ang kanyang ngahakbang. Maria, kalmahan mo ang sarili mo. Kulang tayo sa tao. Ang batang ito. Ang batang ito? Ano? Lumingon si Maria sa kanya, hindi nakakatagal ng luha. Hindi gaanong mahalaga, hindi karapat-dapat sa pangunahing pag-alaga. Inabandona na siya ang kapalaran. Kami ba, na dapat makalaga sa kanya, ay pababayaan din siya. Tumingin sa kanya si Carmen de la Cruz ng masinsinan, parang sinusukat ang isang bagay. Ako ang mag-aalaga sa kanya, mahinahon na sinabi ni Maria, saka bumalik sa ward. Tapos na ang aking shift, ngunit mananatili ako. At pagkatapos ay pag-usapan natin kung paano iayos ang mga schedule para hindi na maulit ito. Bilang intern, marami siyang hindi maaring gawin ng mag-isa, ngunit ngayon ay hindi na siya nakmamalasakit. Kailangan ni Miguel ngang tulong, at ang puting Amerikana ay hindi gumagawa ngang doktor ginagawa nito ang isang taong may puso. Nakpainit siya ngang tubig, nahanap ngang malinis na lampin, at nahalo ngang formula. Tumpak at tiwala ang kanyang ngagalaw, kabilang ang pagod pagkatapos ngang 13 oras na shift. Maingat na binuhat ni Maria si Miguel, naramdaman ang maliit na katawan ng bata na lumambot sa kanyang ngabisik. Ang ulo ng bata ay bumaksak sa siko niya. Patawarin mo kami, mahal ko, bulong niya, inilapit ang bote sa ngatungal na labi ng bata. Patawarin mo kami sa pagdisapunto sa iyo. Sa una, hindi tumugon ang bata. Maingat na ginagalaw ni Maria ang dulongang nipel ngang bote sa labi ngang bata, binabasa ang nga ito. Pagkatapos ay nagpatak siya ngang ilang patak ngang formula sa sulok ngang bibig ng bata. Mahinang lumunok si Miguel. Nandun na, sinta ko. Nanginig ang boses niya. Nandun na. Dahan-dahan lang. Pinakain niya ang bata, nagsasalita ng mahinahon, ikinukuwento ang lahat ng nakita niya sa labas ng bintana ng umagang iyon. Ang unang pagulan ng Agosto, ang araw na nagbibigay kulay ngam nga dahon ngam nga puno, ang larawan ng isang maliit na puting pusang natulog sa bangketa patungo sa ospital. Matapang ka.
Bulong ni Maria, nararamdaman ang luha na bumabagsak sa kanyang damit pang-ospital. Matapang ka talaga. Miguel. Nang maubos ang bote, hindi niya inibalik ang bata sa krib. Nagpatuloy siyang humawak sa kanya, nag-alo, nakipagsalita, at napansin niya na ang mga mata ng bata ang mga pamilyar na malalaking kayumangging mata ay hindi na siya pinagtitignan ng walang pakialam, kundi tuwid na nakatingin sa kanya. Nakita siyang bata. Nakilala siya. Sa sandaling iyon, nangako si Maria sa sarili niya na ang batang ito ay hindi na muling mahahayaang magutom, hindi na muling mararamdaman na nakalimutan. Ipinangako ko, sinabi niya sa bata, hindi man niya naisip ang bigat ng mga salitang iyon o kung paano nito babaguhin ang kanyang buong buhay. Sa masusunod na araw, voluntaryo si Maria na kumuha ng karagdagang shift sa warnang mainabandu ng bata. Nagtatag siya espesyal na schedule. Pag-aalaga para kay Miguel, kabilang ang masaya sa mga naninigas na kalamnan, mag-ehersisyo para sa motorsikis, at matagal na skin-to-skin contact. Namangha ang manars na nakita ang batang interna voluntaryong gumagugol ang oras para sa isang bata na karamihan ay sinusubukan nilang huwag pansinin. Nag-order siya ng mga libro tungkol sa cerebral palsy, nagugol ng maraming oras sa pag-aral ng mga pamamaraan ng magang rehabilitasyon, at kumukonsulta sa mga neurologist mula sa regional na klinika. Sa tamang paraan, sabi ngang isa sa mga eksperto pagkatapos suriin ang medical chart ni Miguel, ang batang ito ay maaring makaabot sa antas ng kanyang makaedad. Banayad ang kaso, at gumagana ang mga compensatory mechanism. Ang kailangan lang ay pasensya at konsistensya. Sa loob ng 2 linggo, nagbago si Miguel. Naging mas nakatuon ang tingin niya. Lumabas ang unang ngiti, bagaman hesitan pa rin. Nagsimulang ngumiti ang bata nang marinig ang boses ni Maria, sinusubukang itaas ang ulo kapag pumasok siya sa kwarto. Maria, kailangan nating mag-usap. Hinarangan siya ni Carmen de la Cruz pagkatapos ngang shift sa locker room. Sabay silang lumabas sa hagdanan ng ospital. Ang Nobyembreng hangin ay malamig, ang kanilang hininga ay bumubuang ang usok. Naliligaw ka ba sa kanya? Hindi iyon isang tanong. Isang pahayag. Tahimik si Maria. Walang dahilan para itanggi ang maliwanag. Huwag mo siyang subukan, nagpalit ng sigarilyo si Carmen de la Cruz. Ang malalim na kulubot sa kanyang mukha ay tila lumalalim pa sa ilalim ng pulang liwanag ng sigarilyo. Mas mahirapan pa siya sa huli. Sa mga pamilyang nagmamalasakit, hindi nila ginagawa ang mga seremonya para sa ganitong mga bata, tiyak na hindi nila sila hinahawakan sa magamay. Mas maraming pagdurusa ang madarama niya kapag bumalik siya sa sistema. Kailangan niyang nginit, mahinahon na tutol ni Maria. Neng kontak sa tao, lalo na sa kanyang diagnosis. Alam ko, humipong sigarilyo si Carmen sa malamig na langit. Lahat ay nangangailangan ng init. Ngunit hindi ganyan gumagana ang mundo. Lumingon si Carmen kay Maria. Biglang naging malambot ang kanyang mukha. 20 taon na ang nakaraan, katulad kita. Madaling madala sa medisina, puno ngang idealismo. May isang batang babae, si Annalyn, na may cystic fibrosis. Inabando na siya ngang manggulang, hindi namin kaya ang gastos. Mahal ang paggamot. Inalala ko siya hanggat kaya ko. Nagugol ako eng maraming oras sa pagsaksyan eng fluid mula sa kanyang baga, nagmamasa, nagdadala eng laruan at libro. Tinatawag niya akong nanay. Sinimulan ni Carmen ang huling puff at pinigilan ang sigarilyo. Saka inilipat siya sa isang pabahay. 5 taon pagkatapos, nagkataon na makita ko siyang muli sa isang boarding school nang dumulaw ako doon. Hindi niya ako nakilala, nahalataan ko siya na nakahiga sa dumi. Sugat, pulmonya, payat na payat. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya nang makita niya ako? Lumingon siya sa dingding, dahil mas madali para sa kanya nakalimutan na may nagmalasakit sa kanya nun. Dahil ang alaala ng pagmamahal sa isang mundong hindi ito umiral ay isang tortura. Nakatayo si Maria Duan, natuliro sa katapatan na ito. Gusto ko lang malinawan ka, sabi ni Carmen de la Cruz, binuksan ang pintuan pabalik sa ospital. Para sa iyo, isa siyang lumipas na sandali, ngunit para sa kanya, ikaw ang buong mundo. Naghihintay ang isang tawag sa telepono para kay Maria sa bahay. Nasaan ka na? Si Daniel Cruz, ang kanyang nobyo, may namumukhang hindi nasiyahan ang boses. 2 linggo na tayong hindi nakikita. Nagtatrabaho ako, Daniel, pagod niyang tugon, habang hinuhubad ang kanyang sapatos. Marami kaming pasyente. Mas mahalaga sa iyo ang nga pasyente kaysa sa akin. 6 na buwan na lang ay kakasal na tayo, at hindi mo pa man binibisita ang restauran na inireserba ko. Ipinikit ni Maria ang kanyang mata.
Paano niya may papaliwanag sa kanya na ang lahat ng restauran sa mundo ay tila walang kabuluhang dekorasyon kumpara sa nakikita niya araw-araw sa ospital? Espesyal na nagpapakita ang dedikasyon mo hu. Mo sa mau, wu, may kapansan ng bata, nagpatuloy si Daniel. Sabihin mo sa akin, bakit ka kumukuha ng ragdagang shift duong? Hindi ka espesyalista para sa ganitong makaso. Hindi walang pag-asa ang makasong ito. Naging matigas ang kanyang boses. Inabandona lang sila. Maria, maging makatotohanan ka. Hindi mo maliligtas ang lahat. Ang mabatang iyon ay responsibilidad ng gobyerno, hindi personal na pananagutan mo. Hindi inaalagaan ng gobyerno ang kanilang makamay kapag sila ay natatakot. Nagulat siya sa kabiglaan at kakulangan ng pasya ng kanyang sarili. Pagkatapos ng tawag kay Daniel, tinawagan niya ang kanyang ina, umaasa sa kaaliwan, ngunit halos kapareho ang sagot. Anak, pinagot mo ang sarili mo. Puno ang pag-alala ang boses ng ina niya. Hindi ka na makakayanan ng higit pang trabaho. Hindi pa man isang taon karun at hindi ka na mukhaing ikaw. Ano ba dating hitsura ko, naisip ni Maria. Isang taong hindi pa nakaranas ng tunay na buhay. Gabing iyon, nanaginip si Maria kay Miguel. Nakatayo siya ng tuwid, malakas, at naglalakad palapit sa kanya. At ngumiti siya. At alam ni Maria na bukas ay babalik siya uli sa kwartong iyon. At sa sunod na araw, at hanggat kailangan, dahil minsan ang makamay na iniabot ng may pagmamahal ay nakakahigit sa lahat ng lohika. Sa loob lamang ng isang buwan, nagbago si Miguel. Ang balat niya ay naging malusok na rosas. Nawala ang nakakatakot na halatang pagiging transparan ng kanyang maugat. Ang maliliit na kamay niya ay hindi na kumakabok ng walang lakas sa hangin, kundi may kumpiyansa na kumukuhangang ngalaruang daladala ni Maria mula sa bahay. Isang araw, habang pauwi na pagkatapos ng tanghalian, narinig niya ang boses na mula sa opisina ng head nurse. Nakabukas ng bahagya ang pintuan, at kahit laban sa sarili niya, bumagal ang kanyang lakad. Handa na ang mapapeles, isang hindi kilalang boses ng babay ang nagsalita. Sa susunod na linggo, kukunin na namin si Miguel Bautista. Ayon sa batas, matagal na siyang nandito kaysa sa itinakdang panahon. Naunawaan ko. Tunok pagod ang boses ng direktor, ngunit malinaw na ang direksyon. Baka mabigyan pa natin siyang ng karagdagang oras. Maam. Ang boses ng babae ay may pagod at mapakmataas na tonong isang taong nagpapaliwanag ng maliwanag sa isang batang hindi makaintindi. Mayroon kaming listahan ng batang katulad niya. Lalo na ang mamay cerebral palsy. Ganyan gumagana ang sistema. Ninonurs ang ospital sa kanila, nagbibigay kami ng tirahan hanggang maadopsyon, o kahit paano ay. Hindi niya tinatapos ang pangungusap, ngunit alam na ni Maria ang natitirang bahagi. Hanggang lumaki sila. Hanggang sa wakas. Hanggang maging basura na lang sila. Mahigpit na dumakma ang daliri ni Maria sa frame ng pintuan. May isang bagay sa loob niya na gumuhit. Ang huling pader na nahihiwalay ng profesional na layunin sa personal na pagkakapit. Hindi na siya makapagpanggap na si Miguel ay isang ordinaryong pasyente. Napansin mo ba ang reaksyong iyon? Ang neurologist, isang matandang lalaki na may makapal na abong kilay, maingat na hinahaplos ang paa ni Miguel. Ang maliit na paa ay bahagyang gumalaw, ngunit hindi na magulo at kalat na galaw tulad ng dati manakatutukoy na paggalaw, kamanghamanghang pag-unlad. Nakatayo si Maria sa tabi, nakakaengganyo sa maliit na milagrong ito. Ginagawa mo ba ang mamasay exercises na inirekomenda ko? Tanong ng neurologist. Oh. Araw-araw, tumango si Maria. At ang nga ehersisyo rin, at nagbabasa rin ako ng libro para sa kanya. Napansin ko na tumutugon ang bata sa intonasyon, sa musika. Tumingin sa kanya ng masinsinan ang doktor, parang nagpapasyang isang bagay. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa aking propesyon? Tanong niya. Maingat na binibihisan ang sanggol. Ito ang pagsaksak ng potensyal na hindi kailanman mapapakinabangan. Kung mayos na magrehabilitate, ang batang ito ay magiging isang buo at malusog na tao. Ngunit sa sistemang iyon, tumigil siya. Direktang tumingin sa kanyang nga mata. Naiintindihan mo, hindi makakaroon ng espesyal na klase ang bata sa bahay ampunan, at kung wala iyon, mabilis na mawawala ang lahat ng nakamit niya. Kinagat ni Maria ang labi hanggang dumugo. Ang simpleng, malupit na katotohanan ito ay sumapit sa kanya ng may buong bigat nito. Talagang wala ng ibang paraan? Nanginig ang boses niya. Adopsyon. Nagbalikat ang neurologist. Pero sino ang gustong mag-adopt ng isang batang may ganyan na diagnosis? Maraming taon ang paghihintay sa listahan para sa mamalusok na bata. Gabing iyon, hindi makatulog si Maria.
Nakahiga siyang nakatitig sa kisame, at sa harap niya, nakita niya si Miguel na nakahiga sa ibang manggabisik, sa kama na ibinigay ng gobyerno sa bahay ampunan. Unti-unting naging walang buhay ang tingin niya. Ang apoy ng pagmamahal na pinagsikapan nilang Paknalabin ay unti-unting namamatay. Naging magulo na naman ang nagalaw. At may nakakatakot na katahimikan. Ang katahimikan ng isang batang huminto nang tumawag dahil alam niyang walang darating. Ang pagiging ina ay hindi ang panganganak, naisip ni Maria, nakatingin sa umaga sa kurtina. Ang pagiging ina ay kapag hindi ka makalanghap ng buo kung wala ang isa, kapag ang kanilang sakit ay sakit mo rin, kapag ang kanilang kinabukasan ay mas mahalaga kaysa sa iyong kasalukuyan. Kakaiba ang buhay, naisip niya. Isang buwan na ang nakalipas, ang lahat ng kanyang pangarap at plano ay paikot sa karera, kasal, ang paglalakbay sa Europa na siya at Daniel ay matagal nang sinisimulang gawin. At ngayon, ang buong mundo niya ay lumilit sa isang maliit na tao na kailangan siyang higit pa sa kahit sino sa mundo. Naloloko ka ba? Mula sa telepono ay punong ang galit at pag-alinlangan ang boses ni Daniel. Ganap na walang katuwiran ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyo, pero hindi ito ang gusto ko. Nakaupo si Maria sa walang taong staff room, mahigpit ang hawak sa telepono. Alam niya na mahirap ang usapan, ngunit mas masakit pa ang katotohanan. Hindi ko siya pababayaan, Daniel, tahimik niyang sinabi. Hindi ko kaya. Kaya pabayaan mo ako? Punonggang pait ang bawat salita niya. Ang ating buhay. Ang ating plano? 6 na buwan na lang ay ikakasal na tayo. Nakalimutan mo na ba? Ipinikit ni Maria ang mamata. Hindi niya nakalimutan. Kaya lang, ngayon ay hindi na iyon tila mahalaga. Hindi kita pinagpipilian sa pagitan niya at sa iyo, sabi niya. Maari kang makisama sa kanya, mahalin siya tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Ang katahimikan sa telepono ay nagsasalitang higit pa sa anumang salita. Hinihingi mo sa akin na maging amangang isang may kapansanan. Sa wakas ay nagsalita si Daniel. Gusto ko ngang sarili kong nga anak, Arya. Hindi ko kailangan ng mainabandonang bata, lalo na ang may ganitong kondisyon. Bawat salita ay parang latigo na tumatampal sa puso, nagiwan ng nga hindi nakikitang sugat. Ngunit kasabay ngang sakit ay ang ginhawa, parang isang sugat na matagal nang nanakit ay nagsimulang gumaling. Huwag mo siyang tawaging ganyan, naging malamig ang boses ni Maria. Pumili ka. Arya. Naglalaman ng banta ang boses ni Daniel. Ang batang iyon, o ang ating pamilya. Hindi ako magiging ama ng kapansanang batang ang iba. Ibinaba niya ang tawag bago pa matapos ang pangungusap ng lalaki. Kakaiba, walang luha. May kawalang laman at pagod lang, at sa ilang kadahilanan, may ginhawa rin. Parang ang huling lubid na nagpapanatili sa kanya sa nakaraang buhay ay naputol na. Talagang nakakapagod ang pakikipaglaban sa sistema. Ang natanggapan ay nakakasunod-sunod sa mahabang koridor na may mga administratif na pintuan, sa likuran ng mataong may hindi mabasa na mukha at walang buhay na mga mata. Bata ka pa. Kulang sa karanasan, at nag-iisa. Uniformang sinabi ng babaeng nakasuot ng gray na blazer. Ang mga mata ay nakatuon sa mga papel kaysa kay Maria. May hindi siguradong pinansyal na sitwasyon, at espesyal na pangangailangan ang bata. Doktor po ako. Sinubukan ni Maria na magpakitang kumpiyansa. Mayos ko siyang alagaan. May suporta ako ang mga eksperto. Medical intern. Itinamang ang babay ng walang pakialam. Hindi pa man natapos ang iyong buong pagsasanay. At ano ang mangyayari kapag kailangan mong pumili sa pagitan ng trabaho at pagbabantay sa bata? Ang hindi inaasahang suporta ay dumating mula sa isang hindi inaasahang pinagkukunan. Tinawag siyang direktor ng ospital, si Dr. William Fernandez, sa opisina sa katapusan ng isang espesyal na mahirap na araw ng trabaho. Ibinigay sa kanya ang isang sobre na may opisyal na selyo. Personal na liham ng rekomendasyon ko. Nakipag-usap ako kay Ati Roberto Aquino mula sa Adoption Committee. Magkasama kaming nag-aral. Nangako siyang pag-aralan ng mabuti ang iyong kaso. Nakatitig si Maria sa sobre, wala siyang masabi. Alam mo, nagpatuloy si Dr. Fernandez, nakatingin sa labas ng bintana. 20 taon na akong nagtatrabaho sa sistemang ito. At madalas akong nagtataka kung ilang mabata ang naligtas kung tinatrato sila nga opisyal bilang tao, hindi lang nga tuldok sa scoreboard. Lumaban ka para sa iyong anak. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang usapan sa mga magulang. Tumingin sa kanya ang kanyang ina ng may tahimik na pagtataka, habang ang kanyang ama ay naglibot-libot sa kwarto tulad ng tigre na nakukulong. Anak, magising ka na. Halos sumigaw ang ina, na napakabihirang mangyari. Sinisira mo ang iyong sariling buhay.
Anong uringang ina ka sa edad na 23? At may bata pa. Anong bata, nanay? Tanong ni Maria ng mahinahon. Espesyal. Nag-aalangan ang ina. Naintindihan mo naman, anak. Oh, Arya, bakit hindi mo maari, tulad ng ibang nga normal na babae, mag-asawa muna, makaroon ng malusok na bata? Hindi ko na magagawa, simpleng sagot ni Maria. Hindi na. Alam ngang iyong ama na sa iyong mga mata ito ay kabaliwan, ngunit para sa ama, ang iwan ang bata roan ang tunay na kabaliwan. Kung gagawin mo iyon, huwag kang umasa ng tulong mula sa amin. Nagawa na namin ang sapat para sa iyong kinabukasan para lang masaksihan kang sarili mong sirain ito. Tiningnan ni Maria ang kanyang nga magulang ang kanyang pamilya, ang kanyang nga minamahal ngunit ngayon ay kakaibang malayo, at napaktanto niya na nakalampas na siya sa linya na hindi na maring bumalik. Naging iba na siya. Isang taong mas mahalaga kaysa sa kaginhawahan, kaligtasan, at mangga pamantayan ng lipunan. Isang taong handang lumaban para sa kanyang puso. Pagkatapos ng isang buwang pakikipaglaban sa pagod na burokrasya, dumating na ang matagal ng pinahintay na liham isang positibong desisyon mula sa Adoption Committee, na may ilang kondisyon, na hinihingi ang regular. Namga pagsusuri at maraming karagdagang obligasyon, ngunit kahit paano, iyon ay isang desisyon. Nagbago ang mundo sa paligid ni Maria. Mas maliwanag ang mga kulay, mas malinaw ang mga tunog. Pumunta siya sa bahay ampunan kung saan inilipat si Miguel. Naramdamang sa wakas ay makakalanghap na siya ng maayos pagkatapos ang matagal na pagkalunod. Ang direktor, isang payat na babae na may maputlang buhok na mahigpit na nakakulong, ay inakay siya sa koridor na may masayang asul na pintura. Dapat kong babala kayong lahat, sabi niya ng walang emosyon. Ang bata ay depressed, hindi kumakain, at hindi tumutugon sa anumang stimuli. Pinag-isipan na namin ang pag-admit. Huminto sila sa harap ng pintuan na may larawan ng araw at isang karatula na nagsasabing Grupo 4. May 4 na batang may katulad na diagnosis doon, paliwanag ng direktor, pagkatapos ay binuksan ang pintuan. Malinis at maayos ang kwarto, mga makulay na laruan ay nakahilera ng maayos sa mga istante. 4 na crib ang nakalagay sa gitnang kwarto, at agad na nakilala ni Maria ang kanyang Miguel sa likod na crib. Nakahiga ang bata na nakaharap sa dingding, ang maliit na katawan ay mas mukhang mahina kaysa dati. Nang higpit ang puso ni Maria. Miguel. Tinawag niya, ngunit kakaiba ang tunog ng kanyang sariling boses. Sa una, walang nangyari. Humakbang si Maria palapit sa crib, saka pa isa. At pagkatapos ay isang himala ang naganap. Dahan-dahang lumingon ang bata, parang hindi naniniwala sa kanyang sariling napandama. Ang malalaking kayumangging mata ay nabuksan, direktang tumingin sa kanyang nga mata. Isang segundo lang ang pakilala, at nagliwanag ang maliit na muhang ang bata ng isang ngiting kasing liwanag na parang nagpapaliwanag ng buong kwarto. Itinangkilik ni Miguel ang dalawang kamay, mahina ngunit determinadong naunat patungo sa kanya, at naglabas ng tunog hindi na iyak, kundi isang masayang umaga, parang isang batang ibon na umaawit. Nagmamadaling takbo si Maria, binuhat ang bata at mahigpit na niyakap. Ang maliit na puso ng bata ay tumibok sa tabi ng kanyang puso, at sa sandaling iyon, alam niya na lagi na silang isa. Ngayon ay malinaw na lang ito sa buong mundo. Kamangha-mangha, bulalas ng direktor, namangha sa kanilang nakita. Akala namin ay ganap na siyang nawala sa realidad. Anong uringang mistikong koneksyon iyon? Ngumiti lamang si Maria, hinalikan ang maliit na mukhang bata. Hindi, naisip niya, hindi mistiko. Ito ang pinakaordinaryo, pinakamakatao sa lahat ng koneksyon. Isang koneksyon na naroon na bago pa man ang lahat ng mabatas at istrukturang lipunan. Ang koneksyon sa pagitan ng ina at anak. Ang pagkakaisa ang dalawang puso, na nakilala sa isa't isa sa gitna ng milyon-milyon. Uwi na tayo, anak, bulong niya, nararamdaman ang ngabisik ni Miguel na humigpit sa paligid niya. Sa wakas, uwi na tayo. Ang maliit na isang kwartong apartment sa labas ng lungsod ay ganap na nagbago. Ang kwartong dati ay puno ng nga textbook at tumpok ng medikal na journal ay nakaroon ng bagong buhay. Ang crib ay nanungkulan sa sentro. Mga laruan ang nakabitin sa abot ng nga maliit na kamay. Bawat pulgada ng espasyo ay may ngat na idinisenyo. Bawat gamit ay may sariling layunin. Nakatayo si Maria sa tabi ng bintana, inaalugin si Miguel para matulog. Isang buwan na ang nakaraan, ang kanyang nga kamay ay nanginginig sa pagod, ngunit ngayon ang kanyang katawan ay tila imune sa pagod. Habang tinitingnan ang anak na natutulog ng mahimbing, alam niya na hindi na siya bibitaw sa kahit anong presyo para sa mga sandaling ito. Bawat umaga ay nagsisimula sa isang ritual. Masahe, gimnasya, stretching, mga ehersisyo para sa koordinasyon.
Alam na ni Maria ang dose-dose ng mga teknik, pinipili ang tamang kombinasyon para sa mga pangangailangan ni Miguel. Ang maliit na katawan niya, na nagipit nga spasm, ay dahan-dahang natututo na sumunod sa sariling kalooban. Kaunti na lang. Mahal ko. Bulong niya. Nakikita ang kirot sa mga mata nito. Maging matiyaga, madaraanan din natin ito. Parang may bisita tayo. Itinaas ni Maria ang ulo mula sa textbook tungkol sa pag-unlat ng bata nang marinig ang kampanilya ng pintuan. Nakatayo si Carmen de la Cruz doon, kakaibang mukhang nahihiya sa kanyang karaniwang damit, hawak ang isang kahon ng sokolate at isang teddy bear. Tuloy, ngumiti si Maria, inimbitahan ang hindi inimbitahang bisita. Hindi ka maniniwalang ini, isip ka lang namin kanina. Pumasok si Carmen de la Cruz sa kwarto at natigilan sa pakakita kay Miguel. Nakaupo, ang bata sa espesyal na upuan, matiyagang tinitignan ang mga makulay na building blocks. Sa pakikinig ng hindi kilalang boses, tumingin ang bata at ngumiti ng natatanging ngiti na nakpapaliwanag sa buong mukha. Diyos ko, bulalas ni Carmen de la Cruz, tinakpan ang bibig ng kamay. Ito ay isang ganap na ibang bata. Tahimik na tumango si Maria, tinitingnan ang seryosong nurse na nag-aalaga ang libu-libong pasyente, lumapit kay Miguel nang may kagalingang parang natatakot na takutin ang isang ilusyon. Miguel, naalala mo ba ako? Nanginig ang boses niya. Ako si Tita Carmen mula sa ospital. Sa pagkamangha ni Maria, si Miguel, na karaniwang napag-iingatan sa maestra nyo, ay umiabot at hinipo ang kulubot na pisngi ni Carmen de la Cruz. Hindi na nagpigil ang matandang nurse ng luha. Ito ang nagagawang ang pagmamahal, sabi niya, hindi nakaalis ang tingin sa bata. Ito ay higit pa sa lahat ng gamot, higit pa sa lahat ng droga at prosedura na ito. Ginagawa mo ang impossible, Maria. Ipinagmamalaki kita. Ang Step Forward Children's Rehabilitation Center ay matatagpuan sa isang 3 palapag na gusali sa kabilang panig ng lungsod. Ang bawat biyahe doon halos 1 oras na may 2 paglipat ng jeep ay isang maliit na hamon, ngunit ang manakuhang resulta ay sulit sa lahat ng pagsisikap. Ang pinakamahusay na mga espesyalista ay naroon, ang mataong nagagawa ang mga kababalahan para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Miguel Bautista at ang kanyang nanay, ipinakikilala ni Maria sa reception desk, inihahanda ang sarili para sa mahabang paghihintay. Ang klinika ni Dr. Rustam Salazar ay nasa dulong ng koridor, mabilis na sumagot ang nurse, na hindi inaasahan. Bagong doktor, naisip ni Maria. Sa loob ng 3 buwang rehabilitasyon, nakilala na nila ang karamihan sa mga espesyalista ng sentro. Ang batang lalaki na sumalubong sa kanila sa klinika ay ganap na naiba sa mga doktor na karaniwang nila nahaharap. Matangkat, may maikting na itim na mga mata at bahagyang magulat na buhok, nagmumula sa kanya ang isang natatanging enerhiya na mararamdaman kahit sa paraan ng kanyang pakikipakamay. Tiyak, may kumpiyansa. Ngunit walang kahit kaunting kawalang kaginhawahan. Rustam Salazar, ipinakikilala niya ang sarili. Ikaw naman ay si Maria, at ito ay si Miguel. Tinulungan niya ang anak na umupo sa sofa. Lumapit si Rustam kay Miguel hindi nang may gawag-gawang kagalangan, kundi nang may tunay na pagmamalasakit. Umupo siya para sa antas ng dalawa ay makaharap, at nagsalita ng mahinahon, parang nakikipag-usap sa katumbas. Kaibigan ko, maaari mo bang ipakita sa akin kung paano ka umupo nang hindi sumusuporta? Sa pagkamangha ni Maria, si Miguel, na karaniwang mapag-ingat sa maestra nyo, ngumiti at tumuwid, ipinakita ang kanyang kakayahan. Kahanga-hanga. Tumango si Rustam ng may papuri. Ngayon ay tingnan natin kung paano gumagalaw ang makamay. Bihirang makakita ng ganitong masigasik na magulang at ganitong mayos na tumutugon na bata, sabi ni Rustam pagkatapos nilang matapos ang nga ehersisyo. Napakagaling nilang pag-unlad. Ngunit maaari tayong subukan ng isa pang bagay. Sa tingin ko ay kailangan tayong makita ng 2 beses sa isang linggo. At paminsan-minsan ay maaari akong pumunta sa inyong bahay para iakma ang mga ehersisyo sa inyong kapaligiran. Kung okay lang sa iyo, siyempre. Tumango si Maria. Naramdaman ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat na bahagyang bumaba sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon. Pumasok si Rustam sa kanilang buhay tulad ng sariwang hangin na humihip sa siksik na kwarto. Pumunta siya ng 2 beses sa isang linggo, at bawat pagdating ay naging isang maliit na selebrasyon para kay Miguel. Hindi lang siya nagtinuturong nga ehersisyo. Nagdadala rin siyang nga laro, libro, at sariling gawang nga kagamitan sa pagsasanay. At nagdadala rin siyang walang hanggang optimismo, ang bagay na matinding kulang sa kanilang saradong mundo. Hindi ko makakaya ang bayad para sa makaragdagang sesyong ito,
sabi ni Maria isang araw nang napansin niyang matagal na nanatili si Rustam para tulungan si Miguel na maghanda para sa pagtulog. Hindi rin naman ako nagtatanggap ng bayad, simpleng sagot niya. Alam mo, kapag nakita ko ang pagsisikap niya, kung gaano siya kalaban, mas nagbibigay inspirasyon ito sa akin kaysa sa kahit anong sahot. Napansin niya na lagi siyang nagsasalita tungkol kay Miguel na parang ang bata ay isang normal na bata lang, kaunting naiba. Hindi mahina, hindi may kapansanan, hindi espesyal, isang batang lalaki lang na bahagyang mas mabagal sa pag-unlad. Kailangan mong dalhin pabalik ang batang iyon. Tumawag ang ina ni Rustam, si Lourdes, na may galit na boses. Papahiyain mo tayo sa harap ng buong pamilya. Napatigil si Maria sa pintuan, nag-alangan kung papasok o hindi. Ito ang unang pagkakataon niyang pumunta sa bahay ni Rustam para makilala ang kanyang nga magulang. Kailangan na nitong iparating si Miguel sa kapitbahay para bantayan. Sa huling minuto, tumawag si Rustam at sinabing mas mabuti kung pumunta siya ng mag-isa. Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit. Napag-usapan na natin ito, nanay. Tiyak ngunit mahinahon ang boses ni Rustam. Mahal ko si Maria, at si Miguel ay bahagi niya. Bahagi nating lahat. Isang malalim at mainit na tinig na laki ang pumasok. Tiyak ay anak ng aking ama. Ito ay anak nga iba, na may ganitong kondisyon pa. Bakit mo dadalhin ang kamalasan ng iba, anak? Maganap ka ngang normal na babay. Magkaanak ka ngang malusok na bata. Tatay, sige na. Mahinahon ngunit matibay ang sabi ni Rustam. Iginagalang ko kayong dalawa, ngunit hindi ko papayagan na magsalita kayo tungkol sa kanilang ganyan. Bata ka pa. Naging malambot ang boses ni Lourdes. Nawa ka sa kanila. Ngunit ang habak ay isang mahina na pundasyon ng pamilya, anak. Magtiwala ka sa puso ngang isang ina. Tahimik na umatras si Maria patungo sa pintuan. Hindi pa sila nag-usap tungkol sa partikular na oras. Maari siyang dumating mamaya, o hindi na. Nahihintay sa kanya sa bahay ang kapitbahay na si Aling Nena at ang masayang si Miguel, na kamakailan ay natutunan ang pagabot ng kamay at maingat na pagaplos sa pisngi ng nanay. Okay ka ba? Tinanong ang matandang kapitbahay, maingat na tinitignan ang pagod na mukha niya. Oh, pagod lang, nagsinungaling si Maria habang binubuhat ang anak. Gabing iyon, nagpadala si Maria kay Rustam ang isang maikling mensahe. Sa tingin ko, kailangan nating magpahinga sandali. Ayaw ko maging sanhi ng hidwaan mo sa iyong pamilya. At lumipas ang tahimik na araw. Tumawag si Rustam, nagpadala ng mensahe, dumating pa sa lugar. Hindi siya sumagot. Pinakandili niya ang sarili sa kanyang sariling maliit na mundo, kung saan siya at si Miguel lang. Ang karaniwang mga pagsasanay, ang karaniwang mga hamon. Nakatagos siya bago pa siya dumating. Matatagos din siya ngayon. Isang gabi, nang matulog na si Miguel, malakas na tumunok ang kampanilya. Binuksan ni Maria ang pintuan. Nakatayo si Rustam doon, basa sa ulan, determinado ang mukha. Hindi ako aalis hanggang hindi mo ako naririnig, sabi niya at pumasok sa apartment. Huwag nang magtago pa. Arya. Hindi ako nagtatago, sabi niya, nakatiklop ang gobrasyo. Ayaw ko lang maging sanhingang hidwaan sa inyong pamilya. Narinig ko ang sinabi ng inyong nga magulang. Ang aking mga magulang ay lumaki sa ibang mundo. Tinanggal ni Rustam ang kanyang basang jacket. Hindi sila masasamang tao, nakasalalay lang sila sa opinyon ng iba, sa tradisyon. Kailangan nila ng oras. At kung hindi sila kailanman tatanggap. Mahinahon na tanong ni Maria. Kung sa inyong pagpili ay hindi kailanman makakaroon ng lugar para sa kanila. Lumapit si Rustam at hawak ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Hindi ako makapangako ng kahit ano maliban sa isang bagay. Lalaban ako para sa iyo. Araw-araw, ay napapagtanto ko na ang aking pamilya ay ikaw at si Miguel, at hindi ko hahayaang kahit anong bagay ang magiwalay sa atin. Nais niyang tumuto, sabihin ang tungkol sa iba't ibang kultura, tungkol sa pagtanggi, tungkol sa mahamon ng pagpapalaki ng espesyal na bata. Ngunit sa halip, si Maria ay simpleng iniwanan ang sarili niyang bumagsak sa malakas na mga bisik na iyon, sa pamilyar na init na iyon. Minsan ang pagmamahal lang ay sapat na para magsimulang ang paglalakbay patungo sa liwanag. Simpleng naging ang kasal. Ilang katrabaho ni Maria at ilang kaibigan ni Rustam ang dumalo. Hindi dumating ang magulang ni Rustam, kahit nagpadala siya ng imbitasyon. Ngunit dumating si Carmen de la Cruz, nagdala ng napakalaking cake. At si Dr. Fernandez, ang dating head ng ward at kasalukuyang chief of the hospital, ay naroon din. Ang pinakanakakakilig na sandaling seremonya ay si Miguel. Ang 1 taon at kalahating ang pagsisikap ay natupad sa wakas. Ang bata,
Kahit may paggamit ng walker, ay nakakayang humakbang ng ilang hakbang patungo sa kanyang nanay, iniabot ang isang maliit na buket ng ligaw na bulaklak. Lumuhod si Maria, tinanggap ang mahalagang regalo na ito, pinigulan ng luhang kasiyahan ang mga mata. Sama-sama nating nagawa ito, sinta ko, bulong niya, hinalikan ang mahal na mukhang anak. Sama-sama. Maaari tayong pumunta kahit saan. Formal na inadop ni Rustam si Miguel isang buwan pagkatapos ang kasal. Iyon ang legal na pagpapatunay ang isang bagay na matagal na nilang nararamdaman. Naging ama na siya ng matagal bago pa man napirma ang mapapeles sa masandaling mahigpit niyang hawak ang maliit na kamay ng bata sa buong gabi ng masakit ito, nang tinatiyagan niyang paulit-ulitin ang parehong ehersisyo ng dose-dose ng beses, nang naniniwala siya sa pag-unlad na hindi nakikita nga iba. Lumipas ang panahon, ang landas na tila walang katapusan ay nagbukas ang mabagong abot tanaw. Lumaki si Miguel, kabilang ang lahat ng pagtatayang ang pesimist. Sa edad na 5 taon, nakakayang humakbang ng mag-isa nang hindi nangangailangan ng suporta. Si Maria rin ay lumago kasabay ni Miguel, hindi lamang bilang isang ina kundi bilang isang profesional. Pagkatapos ang karagdagang pagsasanay sa rehabilitative pedagogy, bumalik siya sa ospital hindi bilang intern kundi bilang eksperto sa maagang rehabilitasyon ng nga batang may espesyal na pangangailangan. Isang araw, isang batang babaeng may hawak na noong sanggol ay dinala sa kanyang opisina ng may takot. Ang bata ay pinaghihinalang may cerebral palsy, sabi ni katrabaho, ibinibigay ang medical chart. Desperado ang Gina. Gustong sumurender. Kinuha ni Maria ang bata at tumingin sa mamatang babae, puno ang luha sa takot at kahihiyan. Alam mo, tahimik niyang sinabi, ang anak ko rin ay ipinanganak na may cerebral palsy. Mahabang landas iyon, ngunit sulit ang bawat hakbang. Sinasalin ng panahon ang makapalaran tulad ng bihasang manghahina humahabingang isang tapiserya, minsan maliwanag, minsan madilim, ngunit laging lumilihan ang disenyo na ang kahulugan nito ay nahayak lamang kapak, lumayo ka at tumingin sa buong larawan. 20 taon sapat na para makilala ang disenyong ito, para maunawaan ang makoneksyong hindi nun nakikita. Nakatayo si Maria sa tabingang bintana ng kanyang opisina sa Small Steps Rehabilitation Center, ang sentro na pinamamahalaan niya ng 7 taon. Ang napader ay puno ng diploma, sertipiko, at liham ng pakilala. Sa bookshelf ay dose-dose ng mga textbook na inakda niya at ng kanyang asawa, si Profesor Rustam Salazar, pinunong ang pediatric neurology sa regional na klinika. Tumunog ang kampanilya ang telepono, pumatay ngagos ang kanyang makaisipan. Nanay, darating kami ngang alas 7. Ang boses ni Miguel ay naging malalim na ngayon, na may mahinahon na intonasyon na natutunan niya mula kay Rustam. Si Nadia ay nerbiyoso. Sabihin sa kanya na minamahal na namin siya, ngumiti si Maria, at na magluluto akong paella na pinakagusto niya. Pero huwag magtanong ng paulit-ulit, tawa ni Miguel. Tulad ng ginawa mo nang dalhin ko si Katya mula sa ibang grupo. 2 taon na ang nakaraan ang nangyayari nun, nagpanggap na nagagalit si Maria. Gusto ko lang masigurado na seryoso siya. Kaya nga walang kasama sa tabi ko hanggang 20 taon ang edad ko, nang asar si Miguel, lahat ay natakot sa mahigpit na Dr. Santos. Pagkatapos ng tawag, nanatili si Maria, tumingin sa larawan ng anak sa mesa. Si Miguel, isang 3 taon na estudyanteng ng psychology, ay isang matangkat, guwapo na binata na may maikting na mga mata at palaging mahinahon na ngiti. Ang halos hindi mapansing pangingisay sa paglalakat at ang kakaibang kagandahan sa bawat galaw ay nagpapakita lamang ng maligalik niyang nakaraan. Puno ng amoy ng pampalasa at sariwang tinapay ang tahanan. Natuto si Maria na magluto ng tradisyonal na pagkain ni Rustam, pinagsama ang nakaugalian ngang dalawa sa kanilang sariling lutuin, tulad ng pagsasama ngang kanilang nga puso at kapalaran. Lumaki si Miguel sa ganitong pagtanggap ngang kultura, tinanggap ang pinakamahusay sa makabilang mundo. Dumating na sila. Lumingon si Rustam sa bintana, narinig ang ingay ngang sasakyan. Batay sa oras nilang nakaupo sa loob ng kotse, unti-unting nagtatipit ng lakas ng loob si Nadezhda. Ngumiti si Maria. Nasaksi na niya ang eksenahing ito ng maraming beses. Mga batang babae na unang nagtatakpo ngang mamagulang ngang minamahal nila. Ang takot sa paghuhukom, ang takot sa pagtanggi. Naunawaan niya ang pakiramdam na iyon ng husto. Wala ba sina Halim at Lourdes? Tanong niya, tumutukoy sa mga magulang ni Rustam. Nagpapagaling ang tatay mula sa sakit ng likod. Darating sila ngayong linggo. Ibinalot ni Rustam ang bisik sa balikat niya. Sinabi ngang nanay na sabihin sa iyo na nagluto na raw siyang ang bibingka para sa bagong manugang. Ang pangungusap na iyon ay nagdadala pa rin ng init kay Maria. Ang paglalakbay mula sa pagtanggi ang iba tungo sa pagiging minamahal na manugang, mula sa pagtatakwil tungo sa pagtanggap, ay isang mahabang landas.
Maraming taon ng pagkakahiwalay, pagkatapos ay mabagal na paglapit ng may pag-ingat, saka ang tunay na pagmamahal. Lalo na pagkatapos na nakaroon si Halim ng stroke, at si Maria, iniwan ang lahat ng bagay, ay inalaala siya ng maraming linggo, gamit ang nakatulat na teknik ng rehabilitasyon na nagligtas kay Miguel. Tumunog ang kampanilya. Nakatayo si Miguel doon, isang batang lalaking may kumpiyansa, ganap na naiba mula sa tahimik na bata sa hospital ward. Sa tabi niya ay isang maliit na babae na may maikling buhok at kaya-ayang ngiti. Nanay, tatay. Si Nadia. Punong ang pagirok ang boses ng anak niya habang tinitignan ang minamahal niya. Sa wakas nakakilala na tayo. Niyakap ni Maria ang babae. Masyadong maraming kwento ang ikinwento ni Miguel sa nanay tungkol sa iyo at pakiramdam ko minamahal na kitang daan-daon na taon. Sa buong hapunan, ang usapan ay natural na dumuloy, tulad ng ilok na nakahanap ng sariling daan. Si Nadesda, na medyo mahiyain sa una, unti-unting naging mas bukas, nakukwento tungkol sa kanyang trabaho bilang child psychologist, volunteer work, at magaplano sa hinaharap. Nakakilala sila sa sentro mismo kung saan ginagamot si Miguel noon. Nagtatrabaho siya sa mga bata, samantalang pumunta siya para mag-organisa ng mga motivational session para sa mga magulang. Nanay, tatay. Ibinaba ni Miguel ang tinidor at hinawakan ang kamay ni Nadia nang ilabas ang dessert. Mayroon kaming magandang balita para sa inyo. Alalahanin ni Maria ang sandaling ito. Isang sandali na parang huminto ang panahon, kapag ang puso ay nalalaman ang katotohanan bago pa man ito masabi. Mayroon na kaming paparating. Nagliwanag ang mata ni Miguel sa kasiyahan. Magiging lolo at lola na kayo. Tumalon si Rustam, niyakap ang anak, pagkatapos si Nadia. Napatigil si Maria, naramdaman ang alon ng makasalungat na emosyon. Kagalakan. Takot, pag-asa. May isa pa kaming bagay. Maingat na hinipuan ni Nadia ang kanyang sariling tiyan. Nakpasya kaming magtayong ang pundasyon para tulungan ang nabatang may cerebral palsy. Pinangalanan namin itong tahimik na pagmamahal. Para sa kwento mo, dagdag ni Miguel, ang uring ng pagmamahal na hindi nagpapakita, ngunit kayang baguhin ang mundong nakapaligid sa atin. Kinabukasan, pumunta ang isang batang mag-asawa sa Small Step Center ang mataong kausap ni Maria sa kanyang opisina sa simulang ng kwentong ito. Inadop nila ang isang batang may cerebral palsy at ngayon ay naparito para ipakita ang mga unang tagumpay ng bata. Hindi namin magagawa ito nang wala ka, sabi ng babay. Habang tinitignan ang anak niyang masayang naglalaro sa mga building blocks sa physical therapy room. Binigyan mo kami ng pananampalataya. Ngumiti si Maria, nakikinot sa eksena na nagpapaalala sa kanyang sariling buhay 20 taon na ang nakaraan. Isang desisyon, naisip niya. Isang desisyong ginawa kahit may takot, kahit laban sa katuwiran. At nagbago nito ang napakaraming buhay. Maaga ng gabi nang nakaral siya ng lumang tala at natuklasan ang huling liham ni Carmen de la Cruz. Matagal nang nagretiro ang matandang nurse at lumipat sa ibang lungsod kasama ang anak niya, ngunit nagpapatuloy sila ang pakikipag-ugnayan. Alam mo, Maria, isinulat ni Carmen de la Cruz sa kanyang matalas na sulat kamay. Madalas akong nag-isip sa araw na inalis mo si Miguel. Sigurado akong magsisisi ka, nakabaliwan lang iyon ng kabataan. Ngunit pala ay kapalaran nga pala iyon. Tama ka nun. Hindi mo lang iniligtas ang isang bata, nagbukas kang daan para sa marami pang iba. Ipinagmamalaki kita, anak. Maingat na inilapat ni Maria ang daliri sa madilaw na papel. Napakasutil na nagsasapin ang nasinulit ng kapalaran. Ang inabando ng sanggol, tahimik na umiyak sa kwarto ng ospital, at ang sentro na nagliligtas ng daan-daang bata. Ang nag-isang batang babae na natatakot at ang kumpiyansang babaeng nagbabago ng sistema mula sa loob. Ano ang iniisip mo? Pumasok si Rustam sa kwarto, hawak ang 2 tasa ang tesa. Ngumiti siya nang tanggapin ang tasa, nag-isip tungkol sa buhay. Tungkol sa kung paano ang isang maliit na pagpili ay maaring magbago ng lahat. Minsan ang pinakatahimik na madunog ang pinakamalakas na nagbabago ng buhay. Umupo si Rustam sa tabi niya, ibinalot ang bisik sa kanyang balikat, tulad ng iyak na maririnig ng tao pagkatapos na lumayo ang lahat ng iba. Ang beranda NK Pamilya Salazar sa lalawigan ay ang paboritong lugar NK Pamilya para magtipon. Doon, malayo sa ingay ng lungsod, sa gitna ng hardin ng mga naitinatanim ni Rustam, makasamang ipinagdiriwang nila ang mahahalagang okasyon at simpleng tinatamasa ang oras na makasama. Isang mainit na gabi ang tag-init ang nagtipon sa lahat sa kanila. Sina Maria at Rustam, Miguel at Nadia, at ang mga magulang ni Rustam. Si Halim, kahit nakasakay sa wheelchair pagkatapos ng stroke ngunit napanatili ang kalinawan ng isip at matalinong nga mata, ay hawak ang kamay ni Lourdes.
Hindi na silamga estranyo. Ang gataong ito ay nagbuklot sa kanila ng higit pa sa dugo. Tingnan mo, maingat na inilabas ni Miguel ang isang ultrasound photo. Parang ito ang pinakamahalagang kayamanan. Lalaki o babae ang apo ninyo? Hindi pa sigurado ang nga doktor. Kinuha ni Maria ang itim at puting larawan, maingat na tinitingnan ang malabong malinya ng isang bagong buhay. Ang kanyang apo. Isang maliit na puso, na tumitibok na sa ritmo ng kanilang sama-samang kapalaran. Nang lumayo na ang lahat, naiwan siyang mag-isa sa veranda. Lumitaw ang ngabituin sa madilim na kalangitan, maliwanag ang liwanag na malayo sa mailaw ng lungsod. Tumingin si Maria sa kanila at tahimik na nakipag-usap sa batang sarili niya, nung may takot pa siya. Huwag matakot na magtiwala sa iyong puso. Alam nito ang tamang landas. Kahit may pag-alinlangan ang katuwiran, lalo na kapag may pag-alinlangan ang katuwiran. Bihirang simpel ang buhay. Karaniwan, sinasakal nito tayo at pinagtatatabing baliktad hanggang mawala ang lahat ng kumpiyansa. Ngunit minsan, sa gitna ng kaguluhang iyon, isang maingat na tinig ng pagmamahal ang umalingaw-ngaw, isang tinig na hindi malalunot ng kahit anong argumento. At ang tinig na iyon ay bihirang makamali. Ngumiti si Maria sa madilim na kalangitan. Sa isang mundo na punong ingay, mga sigawng tagumpay, at malalaking pahayag, ang pinakamahalaga sa lahat ng mga kwento, ay karaniwang nagsisimula sa isang bulong sa isang tahimik, na iyak sa isang nakalimutang kwarto, sa tahimik na tibok ng isang pusong nakikilala ang isang katukmang kaluluwa. Sa isang tahimik na pagmamahal, na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng salita.